Sa ospital nakahiga ang dalagang si Lilia na nakoma habang binabantayan ng kasintahan niyang si Aidan. Malungkot ang mukha nito habang hinihintay ang paggising ni Lilia. Hinawakan niya ang kamay at sinabing mahal na mahal niya ito at sana paggising ay maalala pa ni Lilia kung paano sila nagkakilala. Flashback. Nagpe-perform noon si Aidan sa stage ng bar kung saan siya nagtatrabaho. Nag-e-enjoy naman ang lahat sa kanta ngunit sa kalagitnaan ay may sumigaw kay Aidan na umalis na sa stage dahil nakakasawa na ang boses nito. Natigilan naman si Aidan, nagalit siya sa lalaki. Nagkasagutan pa ang dalawa, lasing ang lalaki at hinamon pa si Aidan na sisirain nito ang gitara niya pag hindi pa tumigil. Nagkagulo ang lahat sa init ng ulo ay umakyat na nga ang lalaki. Kinuha ang electric guitar ni Aidan, hinampes at siniras. Lalong nagalit si Aidan at pinagbubugbog ang lalaki. Pagkatapos ng gulo, pinagsabihan si Aidan ng amo niya na hindi na dapat pinatulan ang lalaki dahil lasing na nga ito, ngunit sinabi ni Aidan na hindi niya ito palalampasin dahil sinira nito ang gitara niya. Ngunit nagalit pa rin ang boss niya at sinabing wag na sanang maulit ang nangyaring gulo. Nung umaga, sa isang masikip na popahan, ang dalagang si Lilia ang nag-iisang nag-aasikaso sa kapatid niyang si Chokoy na 9 na taong gulang. Namatay na ang papa nila dahil sa kanser at ang mama naman nila ay iniwan na sila, hindi na nagpakita sa kanila dahil may iba na itong pamilya. At sa hirap ng buhay, halos maipagbili na ni Lilia ang ilang gamit nila, nag-online selling din siya para kumita kahit nasa bahay lang. Ngunit sa daming pinagbabayaran, nalungkot na lang siya nang mapatingin sa electric guitar na pinakaiingatan ng papa niya. Nung araw na ring iyon, ay binalaan na sila na paaalisin sa inuupahang bahay kung hindi pa makakabayad sa katapusan. Kaya napagpasyahan niya na i-post online ang gitara ng kanyang ama kahit masakit sa loob niya. Sakto naman na tumitingin si Aidan sa cellphone niya nang mabibilihan na electric guitar kahit second hand upang may magamit siya ulit sa bar. Nakita nga niya ang post ni Lilia, agad siyang nag-message kung magkano ito. Sinagot nga ni Lilia kung magkano ang halaga nito at nagkasundo sila sa presyo. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Aidan, tinanong kung okay pa ba ito, kung walang sira o baka pwede silang mag-video chat at tugtugan ni Lilia kung maayos pa ito. Ngunit sinabi ni Lilia na hindi siya marunong maggitara at magkita na lang sila para masuri. At nagkita nga sila, dala ni Lilia ang gitara. Sinubukan nga ni Aidan, maayos naman at mukhang bago pa. Sinabi ni Lilia na ang may-ari nito ay ang papa niya na namatay na. Kaya sinabi ni Lilia na sana ay ingatan ito ni Aidan dahil may sentimental value ang electric guitar at sumang-ayon naman si Aidan. Ngunit bago sila magpaalam sa isa't isa, tinanong ni Aidan kung walang-wala na ba silang pera para ipagbili ang gitar na pinakamamahal ng kanilang ama. Sinagot naman ni Lilia na lubog na sila sa utang at marami pa silang bayarin at sa school ng kapatid niya. Nagmungkahi naman si Aidan na kung gusto ni Lilia ng dagdag na pagkakakitaan, ay naghahanap ng waitress ang bar na pinapasukan niya. Kung interesado si Lilia, sinabi nitong puntahan na lang ang address ng bar na binigay ni Aidan kung gusto nitong mag-apply. Pagdating sa bahay, nag-isip ng mabuti si Lilia kung tatanggapin ba nito ang alok ni Aidan. At kinaumagahan nga ay pumunta na rin siya sa bar dala ang resume niya. Hinanap niya si Aidan pero nung hindi niya nakita, ibinigay na lang niya sa janitor ang resume niya. Sakto namang pagkaalis ni Lilia, ay saka dumating si Aidan at pumasok sa bar upang mag-practice kasama ang mga kabanda niya. At habang nagpa-practice sila sa stage ay saktong lumipad ang papel na resume ni Lilia mula sa mesa at nalaglag sa sahig. Napatingin dito si Aidan, binitawan ang gitara, bumaba ng stage at tiningnan. Napangiti siya nang makitang kay Lilia ito kaya agad niya itong dinala sa boss niya at ibinigay dito. Nakiusap siya na sana ay tanggapin na agad si Lilia dahil kapos ito sa pera. At nung araw ring yun, tuwang-tuwa si Lilia nang kausapin siya ng boss sa phone at sinabing pwede na itong mag-start. Kaagad niya itong ibinalita kay Chokoy pagka-uwi nito galing sa eskwelahan at sinabing saraduhang maigi ang pinto sa gabi dahil magtatrabaho na siya sa bar. Bagamat nag-aalala, ay sumang-ayon na rin si Chokoy at pinag-ingat si Lilia. Nung gabi ngang yun ay pumasok na si Lilia, nakausap na niya ang boss at nagsuot na siya ng waitress uniform. Nilibot niya ng tingin ang buong bar dahil gusto niyang makita si Aidan at pasalamatan, ngunit hindi niya ito makita. Nagsimula nang umingay ang paligid, dumami na rin ang mga customers, agad nag-serve si Lilia ng mga drinks. At habang nagsiserve siya, ay hindi niya namalayan na nasa stage na pala si Aidan, gamit ang gitara nito at magsisimula ng kumanta.
Pagkarinig ni Lilia ng intro ng kanta gamit ang gitara, kaagad siyang natigilan dahil familiar sa kanya ang tunog na yun. Nang magsimula ng kumanta si Aidan, dahan-daang napatingin si Lilia sa kanya dahil ang kantang iyon ay ang paboritong awitin ng kanyang ama. Kinilig si Lilia sa mga tingin ni Aidan na tila siya ang hinaharana nito. Habang di nadamdam ni Lilia ang kanta, napapikit siya at naalala nung bata pa siya, gamit ang gitar ang yun ay kinakantahan siya ng ama na sinasabayan niya rin sa pagkanta. Ngunit isang araw nga ay isinugod ang papa niya sa ospital at namatay. Ang tanging hawak na lang ni Lilia ang gitarang yun ng kanyang ama bilang alaala. Napaluha si Lilia habang nakapikit, na-imagine din niyang nasa stage na siya, kinakantahan ni Aidan at hawak ang kamay niya. Kinikilig na siya ngunit pagkatapos ng kanta ay natauhan siya at nagmulat ng mga mata. Narealize ni Lilia na wala talaga siya sa stage, nadanggi pa siya ng mga customer doon at tinarayan siya na umalis na kung tapos na itong mag-serve. Matapos ang performance ni Aidan, nagpunta siya sa kitchen, uminom siya ng tubig at sa di sinasadya ay nadanggi siya ni Lilia na noon ay may dalang tray. Agad nag-sorry si Lilia, sinabi ni Aidan na okay lang. Nagkatitigan sila at ngumiti. Nag-usap sila, nagpasalamat si Lilia dahil nagkatrabaho na siya. Sinabi ni Aidan na gusto niya lang makatulong. Sinabi ni Lilia na yung kinanta ni Aidan ay nagpaalala sa kanyang ama dahil iyon ang paborito nitong kantahin nung nabubuhay pa. Natigilan si Aidan, nag-sorry siya dahil baka nalungkot ito nang marinig ang kantang iyon. Ngunit ngumiti lang si Lilia at sinabing masaya pa nga siya dahil doon ay parang nakasama niyang muli ang kanyang ama. Madami pa nga silang napag-usapan pagkatapos ng trabaho nila. At nung nang pauwi na si Lilia, nagpresenta si Aidan na ihatid na lang siya sakay sa motor nito dahil delikado at gabing-gabi na sa daan. Nahihiya man ay pumayag na rin si Lilia, itinuro ang daan papunta sa kanila. Inihatid na nga ni Aidan si Lilia sa bahay at miting nagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos ay nagka-chat pa sila sa phone bago matulog na kinikilig. At sa mga araw nga na lumipas ay naging mas masaya si Lilia, ganado pa itong ipagluto ng pagkain si Chokoy at ihatid sa school. Napansin naman ito ng kapatid niya na iba ang ngiti, kaya tinanong ni Chokoy na kung may boyfriend na ang ate niya, pigil na kinilig si Lilia at sinabing wala dahil masaya lang siya. Nung gabi nga ring iyon ay pumasok na ulit si Lilia, nandun na rin si Aidan habang kumakanta sa stage. Palihim na ngumiti si Lilia dahil tila nahuhulog na ang loob niya dito. Pero nawala bigla ang ngiti ni Lilia nang makitang may ibang iningitian si Aidan at yun ay ang babaeng customer, napasimangot si Lilia at umalis na lang. Sa kitchen nga ng bar habang nagliligpit si Lilia ay nagulat siya nang biglang pumasok doon si Aidan kasama ang kahalikan nitong babaeng customer. Natulala si Lilia na agad nasaktan sa nakita kaya umiwas na siya ng tingin. Paiyak na siya, ngunit napalingon siyang muli nang marinig ang kalampag at pagsugod ng isang lalaki na agad sinuntok si Aidan. Iyon pala ang boyfriend ng babae at nagkasuntukan sila, nataranto si Lilia kaya agad niya itong isinumbong sa boss nila. Matapos ang away, narinig ni Lilia na pinagsasabihan ng boss nila si Aidan at sinabing last chance na yun na pagbibigyan siya dahil kapag gumawa ulit siya ng gulo ay paaalisin na siya nito at maghahanap na ng bagong bokalista. Dismayadong lumabas si Aidan mula sa bar, nakita niya si Lilia na pauwi na, nagkatitigan sila saglit. Tinanong ni Aidan kung uuwi na ito at nagyaya ulit na ihatid siya. Pero tumanggi si Lilia at sinabing layuan na lang siya nito dahil baka may girlfriend talaga si Aidan pero sinabi ni Aidan na natukso siya kaya niya nagawa yun at mali ang ginawa niya. Ngunit inis pa rin si Lilia na umalis. Pag-uwi nga ni Lilia ay masama pa rin ang loob niya sa nangyari, sumakit na muli ang puso niya, nahirapan siyang huminga kaya nagmadali siyang inumin ang gamot niya. Kahit masama pa ang pakiramdam ni Lilia ay pumasok ulit siya sa bar nung gabi, pero halatang wala ng saya sa mukha niya at hindi na rin siya ngumangiti habang nagsiserve. Kumakanta nga doon si Aidan pero hindi na siya tinitingnan ni Lilia kaya nagtaka si Aidan at nalungkot. Maya-maya lang ay habang nagsiserve si Lilia ay pinilit siya ng isang customer na tabihan siya at makipag-inuman sa kanya pero hindi pumayag si Lilia kaya nagalit ang lalaki. Agad itong nakita ni Aidan, nilapitan sila. Sinabihan niya ang lalaki na wag nitong babastusin ang kaibigan niya, pero nagkasagutan sila ng lalaki at nagkagulo na naman sa bar. Matapos ang gulo ay galit na naman ang boss nila, pinapaalis na si Aidan dahil puro gulo lang ang dala nito ngunit ipinagtanggol naman siya ni Lilia at sinabing binastol siya ng customer at pinotrektahan lang siya ni Aidan. Sinabi rin ni Lilia na kung paalisin si Aidan, ay aalis na rin siya dahil wala nang magtatanggol sa kanya.
Lalong nagalit ang boss at pinaalis na silang dalawa. Nung gabing iyon sa tahimik na kalsada ay sabay na umupo sina Aidan at Lilia sa tabi ng poste. Nagsorry si Aidan na dahil sa kanya ay nawalan ng trabaho si Lilia at nadamay pa sa kamalasan niya, ngunit sinabi ni Lilia na okay lang dahil napupuyat lang din naman siya at maghahanap na lang siya ng bagong pagkakakitaan. Nag-usap pa sila tungkol sa kanilang pamilya. Ibinahagi ni Lilia na namatay na nga ang papa niya dahil sa kanser at ang nanay naman nila ay hindi na nagpakita pa, ayaw na rin niya itong hanapin pa. Nalungkot si Aidan para sa kanya, nag-alok siya na isang araw ay tutulungan niya itong hanapin ang nanay niya. Sinabi ni Lilia na okay lang kahit wag na, at tinanong na lang si Aidan tungkol din sa pamilya niya. Sinabi naman ni Aidan na matagal nang wala ang mga magulang niya at nabubuhay na lang siyang mag-isa, at ang pangarap na lang niya sa ngayon ay maging isang sikat na singer. Napangiti si Lilia, sinabing wala namang imposible kung magtitiwala at magsisikap. Natuwa naman si Aidan dahil masaya siyang kausap si Lilia. Ito ang part 1 ng kwento ni Aidan at Lilia na pinamagatang, Within 10 Months. Abangan ang part 2 nito at kung nabitin ka at nagustuhan ang kwento, maaari kang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking channel upang mapanood mo agad ang bagong update at mga bagong audio story na i-upload ko. Maraming salamat, hanggang sa muli mga ka-audio story.